Okay, I'm not about to make a vlog for tonight, pero may mga naguguluhan po at gusto ko pong tulungan through the word of the Lord Jesus Christ. No? Kasi ito po 'yon. Nabahala lang naman po. Nagtanong lang naman po sila, no? At ito po yung laman ng tanong. Sabi nila, nag-uumpisa na raw po yata, ayan, ang tatakan dahil nagsimula na po sa UK. Nabalitaan ko po yan kahapon yung sa UK, no, na kasi marang tungkol po yung sa national ID po nila na kasi mataas ang pinatataas na kasi yung antas ng proteksyon ng kanilang kumbaga sistema sa kanila pong bansa. May nabanggit po kasi doon yung isang in-interview, may mataas na katungkulan sa UK, aba syempre sa UK, no? At ang sabi niya, without national ID, hindi ka makakapag-apply ng trabaho. No, you cannot apply for work or ewan ko lang po yung iba kung ano na po yung mga pribileyo na hindi pwedeng mapasayo if you don't have that ID. Ano? Pero hanggang doon lang naman po yung video. No? Then, syempre yung direktang tanong, umpis na ba ang tatakan? Kaya kailangan mag-aral. Wala po akong balak gumawa ng video ngayong gabi. Napakainit po ng panahon. Abay, sobra po. Teka, maiba po muna tayo. Yung 2025 po at ganitong buwan din po, mataas po yung antas ng mga naitatalang mga init, no, dito po sa Pilipinas. Pero may banggit po yata ngayon, kaya mag-iingat po yung mga may mga edad na, no, sapagkat ang sabi nila, coming June or to August ay parang mag-e-escalate po yung El Nino. Okay? Ang El Nino ba parte ng end times? Yes, of course. Dahil wala namang ganyan nung araw eh. Do you still remember, gigising kayo ng maaga, napakasarap ng hangin pag Mayo na. Pag Mayo na, ay medyo umuulan-ulan na. Ano? At papunta na po doon sa season ng rainy season, no, tag-ulan. Ibang-iba na po ang panahon. We had a very different, tawag dito, weather back then. Night and day difference. Ano po? Kaya ingat lang po kasi mag-e-escalate daw yung El Nino. Okay? So, yan po. So, napakainit po ngayon. Pero kailangan ko pong gawin ang video ito kasi parang may mga nangangamba na baka nag-umpis na raw po yung tatakan. Okay? Kaya iba po talaga pag medyo tinututukan mo ang pag-aaral mo. Kaninang umaga ay vlogged. Sabi ko, wala namang masyadong escalating factors para i-connect natin sa mga eschatology natin sa end times dito sa Book of Revelation, sa Book of Daniel, or even sa Book of Ezekiel, no? Pero, kasi medyo may nababahala yung sa UK. Well, gusto ko pong sabihin po sa inyo, sa UK lang po yun. Sa kanila lang po yun. No po? At, pagdating po ng Antichrist, pagkatapos ng rapture, syempre, unang-una nandito pa po tayo. So, it's very, very impossible na magkaroon tatakan. Wala pa yung Antichrist. Unang-una, wala pa yung Antichrist. Paano magkakaroon ng tatakan? At ang magpipilit para tatakan ng mga tao ay ang false prophet. Nasaan po yung false prophet? So, wala. Wala. Okay? So, hindi po yan. System lang po nila yan. Sa kanila lang po yan. Ngayon, ito po, may significance ba yan doon sa darating na katotohanan ng mga nakasaad sa Bible? Yes. Ano ang tawag mo dyan ngayon? Patikim. Patikim factor. Okay? Madalas ko pong sabihin sa inyo yan, patikim factor. Okay, natatandaan po niyo yung vlog natin regarding dun sa parang escalation ng gera dito po sa Israel tsaka sa bansang Persia na ngayon po ay modern day Iran, no? Alam naman po natin yan. Ito na po yung mga tatawag siya ng kanyang mga kaalyado, di ba? Yung mga Gog and Magog, nasa Ezekiel na ba tayo? 38, While merong pagkakahawig, pero ang sabi ko lang po lagi, patikim pa lang po yan. At least meron tayong glimpse on what will happen pag wala na po tayo dito dahil ni-rapture na po tayo. Siguro gustong ipakita ni Jesus sa atin, ay mga anak, yan mangyayari. Pag wala na kayo, syempre. Matapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ira-rapture po niya tayo. Alam nyo kanina, nung pinag-uusapan namin yan, may naglalaro po sa isip ko na talagang anytime na bigla, kung ano mang ginagawa natin biglang, ching! Ayun na. Ano yung ibig sabihin nun? Kung ano man yung ginagawa mo, walang pipiliin yan. Umaga, tanghali, gabi, no?
Basta dumating yung itinakda ni Jesus na day, that's it. Kling! In a twinkling of an eye. That's it. Pero pag ito pong sasabihin ko, let's be serious here. Pag nangyari na po yung rapture of the church, dinagit na kami. At napakinggan mo to kung sakali, naiwan ka. Isa lang pong ibig sabihin yan. You will meet the Antichrist and you will experience the wrath of God. Ha? And you will going to undergo to decide whether magpapatatak ka ng tatak ng halimaw, and you will find short comfort here for, sabi mo ng 7 years, komportable ka, o 3.5 years, komportable ka. Pero mapapahamak ang iyong kaluluwa. Or, you will refuse the mark, but you are going to give honor and praise to the Lord Jesus Christ. The choice is yours. Mahirap na desisyon na iyong, tawag dito, na iyong pagdidesisyonan kung nangyari po ang rapture. Wala na mga believers ng church age during that time. Pasok ang 7 years of tribulation. Mangyayari po ang nakasulat sa Bible. Mangyayari po, at kung nandoon ka, ibig sabihin, nitong church age, hindi mo pinagtiwalaan ang finished work ni Christ bilang kaisa-isang daan tungo sa kalangitan. Ibig sabihin siguro, nanganlong ka sa iyong relihiyon, nanganlong ka sa iyong mabubuting gawa, nanganlong ka sa mga pwede mong gawing mabuti, na iyong inaakibat ang mga ito para sa iyong kaligtasan. Pero kung ngayon, magdidesisyon ka kay Kristo na sapat na yung ginawa niya sa cross, na sapat na yun para maligtas ka, magkaroon ng buhay na walang hanggan, ito ang sasabihin ko sa iyo, maliligtas ka, mararapture ka, makakasama ka namin. Decide now. Time is running out. Good night. Mainit kasi.